Ito na po ang masaklap. Usually, walang symptoms lahat yan. Late na para magkaroon ng symptoms. Swerte ka na kung medyo sumakit ang ulo mo or sumakit ang batok mo or nahilo ka. Kasi ito ay senyales na kailangan mo na magpatingin. Hello po! Welcome to my channel. Kamusta po kayo? So ngayon po, ang pag-uusapan natin ang topic na okay ka lang ba talaga? Wala kang nararamdaman. Kadalasan. Okay ka naman, di ba? Gumagana naman lahat, nagtatrabaho ka, kumakain kayo 3 times a day, naasikaso mo ang pamilya mo, nababayaran mo mga bills mo, paminsan-minsan na medyo napapagod pero nakikerry naman. At dahil wala kang nararamdaman kadalasan, bakit ka magpapacheck up, di ba? Ito ay common kong naririnig sa mga patient ko na mga 40 and below. Bakit nga ba ako pupunta sa doktor? Sa ating kalusugan, pag walang nararamdaman, hindi ibig sabihin, hindi ka magpapatingin. Bakit 40 ang ating magic number? Ako po ulit si Dr. Eileen Cynthia De Lara, ang inyong cardiologist. So ngayon, pag-usapan natin bakit magic number ang 40. Kadalasan naisip pag 40 years old, aba, matanda na ako, 40 is a dangerous number. Pero ito rin yung pagkakataon kung napaka-busy mo na sa work, you're already peaking in your career, baliwalain mo na ang tungkol sa health mo. Ano ba nangyayari sa loob ng ating katawan pag 40 years old? Pag tinignan mo ang ating mga ugat, ang pinakamagandang ugat, syempre nung bata ka pa. Ito ay between 10-20 years of age. Pero syempre, pag 20 and above, diyan na nagsisimula yung pagiging unhealthy mo. Anong ibig sabihin? Yan na yung lagi kayong kumakain sa labas, nagiinuman na kayo, naninigarilyo na kayo, nagpupuyat na kayo, at yan na yung napupunta yung mga stress sa ating pag-aaral, sa inyong trabaho. So ito yung mga pagbabago na pwede makaapekto sa mga ugat mo. Bukod doon, naiiba na rin syempre ang metabolism mo because of the stress na nangyayari sa iyong katawan, nagbabago lahat. So ano ba nangyayari sa mga ugat? Sabi natin, lahat ng mga kinakain mo, paninigarilyo mo, pag-inom mo, stress, pagpupuyat, nagkakaroon ng epekto sa iyong mga ugat. Maaring na may tinatawag na arterial stiffness, yung tinatawag na pagtigas ng mga ugat. At ang pagtigas na ito will lead to pagtaas ng blood pressure. Hindi lamang yon. There will be some plaque deposition, ibig sabihin, ang mga taba nagdidikit-dikit sa iyong mga ugat. Kaya dapat habang maaga, inaayos mo na ang buhay mo. Ito ba ay pareho kung babae o lalaki ka? Actually, walang difference. Pero saan magbabago is ang babae pag naging perimenopause na. So, ibig sabihin, ang lalaki, mas unang nagkakaroon ng ganitong mga kondisyon. Pag babae, you still have estrogen as your protection. Ito na po ang masaklap. Usually, walang symptoms lahat yan. Late na para magkaroon ng simptomas. Swerte ka na kung medyo sumakit ang ulo mo or sumakit ang batok mo or nahilo ka. Kasi ito ay senyales na kailangan mo na magpatingin. Pero alam mo ba, ang nakakatuwa, ngayon, 3 out of 10 na mga nakikita kong pasyente, walang nararamdaman, nagpupunta sa akin at nagpapacheck up. Diba maganda yon? So ibig sabihin, nakikita nila or nagiging aware na sila yung mga bagay na pwedeng makaapekto sa kanila habang bata pa sila. Importante kasi na hindi mo na kailangan antayin ng simptomas. Kasi tinitingnan mo kagad yung mga risk factors mo. No? Ano ibig sabihin ng risk factors? Siyempre, kailangan malaman mo. Ano ba mga lahi ninyo? Lahi ka ba ng high blood, diabetes? Ikaw ba'y may lahi sakit sa puso, na stroke, or na bypass, or na angioplasty? Siyempre, hindi rin maalis yung pagtatanong namin yung paninigarilyo. Kasi malaking bagay ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo na sinimulan mo ng maaga, nakasira ka agad ng ugat. So remember, kanina sinabi ko, na ang ugat natin pag 20 years old, ay napakaganda. Pero as we go further, naging 25, 30, naiba na kasi ang lifestyle natin. Lalo na kung ikaw ay nag-smoke. So nagkakaroon ng accelerated atherosclerosis. Ibig sabihin, bukod sa pagtigas ng mga ugat, pagdikit ng mga cholesterol, nandun na yung effect ng nicotine na nakakasira sa ating endothelium. Ano ba yung endothelium? Ito yung lining ng ating mga ugat na sinisira ng bawat paninigarilyo mo, pagkain mo ng taba, pagkain mo ng asukal, at pagtaas ng blood pressure. So ayaw mo nang umabot ka dun sa may nararamdaman ka. Sabi ko nga, happy ako kasi
Marami na akong pasyente na nagpupunta sa clinic, walang nararamdaman, pero nagpapalaboratory. So ano makikita ko doon? Siyempre, I check the blood pressure. Happy ako pag normal ang BP. Pero pag nakita ko ang laboratory, ayun, mataas na ang cholesterol, tumataas ang sugar, tumataas ang liver enzyme. So generally speaking, wala talagang prescribed age kung kailan magpapacheck up ang isang tao. Kaya lang siyempre, pinoprofile mo na ano bang mga risk factor na present sa'yo. Sabi ko kanina, family history importante, personal history ng paninigarilyo, pag-inom ng alak. Kasi ito yung mga bagay na pwede pa nating ayusin. Pwedeng hindi ka na manigarilyo, pwede ka na hindi uminom. Pero yung lahi, ito yung tinatawag na non-modifiable risk factor. Ibig sabihin, wala tayong magagawa kasi part and parcel na yun ng iyong genetic composition. Pero may mga bagay na pwede pa natin ayusin sa'yo, like lifestyle. Lifestyle means changes sa mga pagkain, choices ng pagkain at amount ng pagkain. Siyempre, stress, iyong complete sleep at lack of exercise. So, these are things na pwede pa nating gawan ng paraan para maging healthy ka eventually as you grow older. Meron ngayong isang condition na akala natin dati ay simpleng risk factor lang. Obesity or overweight. Ito ngayon ay kinoconsider na isang chronic disease. Hindi lang chronic disease but is a relapsing condition. Isa ito sa mga dapat nating ingatan. So sinabi ko kanina lahat ng mga risk factors natin. Sabi ko kanina, siyempre, check mo ang cholesterol mo, check ang sugar mo, blood pressure, tingnan mo ang weight, at yan yung waist circumference. So bakit importante yan? Kasi magandang maagapan ito. Pag sinabi maagapan, ano may iwas sa'yo? Number 1, mag-atake ka sa puso. Number 2, ma-stroke ka. So yung mga sinabi ko kaninang kondisyon, maagapan. So dapat ngayon pa lang, inaayos na natin. Kaya tama, wala ka pang nararamdaman, pa-check up ka na. At lalo na sa panahon ngayon, marami ng modern treatment na makakatulong sa iyo. So ano ba yung tinatawag na life-saving checklist? So number 1, cholesterol. So it's not only total cholesterol, but you wanted to check yung good cholesterol mo, yung tinatawag nating HDL, or yung bad cholesterol mo, yung tinatawag nating LDL. Part of metabolic risk stratification ay titingnan mo rin ang iyong triglyceride level. You also check your sugar or yung tinatawag na HbA1c because it measures your 3 months sugar levels. You also check for blood pressure. So ang blood pressure, maganda doktor ang mag-check. Kasi kadalasan yung mga digital, hindi rin accurate. Kaya hindi lang yun magiging basehan mo para sabihin mong low blood ka or high blood ka. ECG, yes, importante rin yan kasi maraming information na makikita dyan. But again, dapat ini-interpret yan ng doktor. 2D echo, teka muna, antayin natin ng doktor ang mag-request niya. Ano ba ang 2D echo? Ang 2D echo po ay isang ultrasound para makita kung lumalaki ang heart, kumakapal ito, nasisira ang mga valvula, or mamaya, barado na. So, magkano ba ang check-up? Ikaw naman, hindi mo naman laging gagawin yan. Alam kong gastos ang isa sa mga iniisip natin. Pero syempre, isipin mo yung long term. Kung hindi ka magpa-check up ngayon, huli na ang lahat, mas magastos yun. Kaya dapat ngayon pa lang, alamin mo mga numero mo para magawa natin ang paraan. Tandaan nyo, numbers don't actually lie. Babalik uli ako sa sinabi ko kanina. Wala akong nararamdaman. It's not enough. Ang tunay na insurance ng kondisyon mo ay hindi nagbabase sa wala akong nararamdaman. Kasi remember, lahat ng nauospital, lahat sila una, walang naramdaman. And then, ayun, may nangyari na. Kung ikaw ay nasa 40s, hindi mo na kailangan antayin ng simptomas. Dapat maging proactive ka, alamin mo na kagad ano ba yung mga numero mo para magawa na natin paraan. Dahil mahirap na kung late ka na. So, hindi mo kailangan ng sintomas para magpatingin sa doktor. Kung ikaw ay may asawa, may kapatid, may kaibigan na matigas ang ulo at ayaw magpa-check, panood mo sa kanya itong video na to. At tingin ko, ito ay makakatulong sa kanya para magpa-check sa doktor. Huwag hintayin may maramdaman bago magpa-check up. Ingat lagi!